So it is so important for us to be sensitive to the Holy Spirit. Amen? Amen. Amen. Praise God. Let's go to Romans chapter 13, starting in verse 1. Romans 13, verses 1 and 2. And I want to talk to you today about authority. Authority. So, arito sa Roma, Kapitulo 13, tungod sa 1 ug 2. So, naghisgot ni may tungod sa autoridad. And there's two sides to authority. In your life, you are both under authority and you have authority. So, duha ni ka bahin ang naghisgot og otoridad diha sa atong kinabuhi. Natay otoridad, natay katungod o diin authority, natay og ilalong buntag otoridad. Every child is under the authority of their parents. So matag usa ka bata, so ilalom na sila sa kining pagbulutan o otoridad sa sa mga ginikanan. And every believer is called to walk in the authority of Jesus Christ. So matag usa ka magtotoo, siya gitawag aron nga din maggalakaw diha o magkinabuhi diha ilalom sa otoridad ni Kristo Jesus. So keep that in your heart as you hear this message. I am under authority and I have authority. So ato nang titigan sa atong sulod sa atong kasing-kasing samtang kita magpaday sa pagpaminaw nga diin kita aduna tay otoridad unya ilalom putag usa ka gahom o otoridad. Amen. Romans 13 verses 1 and 2. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. So nagingon diri kinahanglan ang tanang tawo magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios ug ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Verse 2. Busa ang sukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Amen. Let's bow our heads and pray. Father, I ask you today, God, that you will allow your word, Lord, to go forth with the authority and the power of your Holy Spirit. God, I pray today that you will give us understanding. God, that you will help us to walk in the victory and the authority of the believer, but also to submit ourselves under the authority of your word. Father, in Jesus' mighty name, I thank you today that you will speak in this place. Amen. Amen. God is a God of order. So ang Dios, siya ang Dios sa kanayan. And He is a God of authority. So siya ang Dios sa kaning otoridad. God is sovereign. Kaya ang Dios siya halangdon o kalahuron. Even in creation, we see the sovereign authority of God. So bisan pas kabuhatan atong makita ang diyang pagka halangdon gayon sa pagkatalahuron sa Dios. God said, "Let there be light." Kaya ang Dios nagaingon o mutungha ang kahayag. When the prophets spoke in the Bible, they said, "Thus says the Lord." Abisan pa ang kining mga manalagna nagasulti sumalas Biblia nagaingon kini mao ang Dios. When Jesus preached the gospel, He spoke and He said, "Repent and believe." He spoke with authority. Sa diha nga si Ginoong Hesus nagawali sa mayong balita, siya nagasulti, may tungod uban ang otoridad nga paghinulsol kamo. And here we are told to let every soul be subject to the governing authority, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by Ang God. nagingon diri nga diin ang matag usa ilalong gayud sa otoridad sa Dios kay walay lain nga diin pagbulutan gawas sa Dios. Now here, he's speaking also about the government around us.
So kini siya nga bahina nagasulti usab may tungod sa kagamhanan nga naa ilalom ta. He's speaking about the leaders that God has put in place over our life. Na kini siya nagasulti may tungod sa mga pangulo nga diin kini siya gipahiluna ibabaw sa atong matag sa kinabuhi. But there is a time where we stand against the authority if it contradicts the word of God. Pando na gyud panahon nga diin kita ni barog batok sa otoridad o kini siya nagakasugpaki diha sa pulong sa Dios. Remember, the Apostle Peter was commanded by the leadership of the Romans, do not preach in the name of Jesus Christ. Ato hinumduman si Apostol Pedro sa diha nga siya gisugo nga dili ipawali ang ngalan nga Hesus o maayong balita. And Peter said, you decide, is it better to obey God or to obey man? So si Pedro mingon nga din siya nga asa may maayo nga sundon kaniba nga pagsunod sa tao o sa Dios. So God wants us to be submissive to the leadership in our life. So ang Dios gusto niya nga din kita magpasakop o magpailalom dinha sa mga ilalo o nagapangulo kanato. And that includes even the government. O kini sa apil ang mga naas kagamhanan. But only to the point that it does not contradict the word of God. Apan kini siya gusto nga din diha lamang sa bahin nga din dili kini magasupak sa pulong sa Dios. It may contradict our opinion. So doon na siguro nga din ang mga paghatag og opinion magasupak. I know in America I don't like paying taxes. So ako nasayod dito sa kanang dito sa MUA nga di ko ganahan na nga kani pagbayad sa buwis. But I have to submit to the governing authority of God. Apan kinahanglan kita nga mo submitar o diin o magpasakop magpailalom diya sa pagbulutan sa Dios. Whenever we rebel against authority, we are stepping out of the order of God. Sa diha nga din kita nga din mo supak diha sa kining ubatok makibatok diha sa kining otoridad kita ning pahilayo diha sa pagbulutan sa Dios. He says in verse 2, therefore whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. So nagingon diri busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang manag panukol mahiagom sa hukom sa silot. Remember when Jesus said, render to Caesar the things that are Caesar's and give to God the things that are God. So ato nga sulti ato nga sayran pag-usap nga diin nagaingon ihatag kang Caesar ang mga butang itar o ihatag sa Dios ang mga butang nga iya sa Dios. Amen. And Jesus submitted himself to the will of the Father. Amen. Og si Ginoong Hesus siya nagpasakop sa kabubuton may tungod siyang amahan. Now let's go to 1 Samuel chapter 15. Unang Samuel kapitulo 15. 1 Samuel chapter 15 verse 22 and 23. Now in the Old Testament, the prophet had the authority of God's word. So sa daan nga tugon, ang mga manalagna o propeta aduna sila'y otoridad diha sa pagsulti sa pulong sa Dios. And Samuel was a holy prophet of God. O kini si Samuel usa siya sa balaan nga diin mga propeta sa Dios. And when he gave instruction, it was straight from the mouth of the Lord. Og siya naghatag og pahimangno gikan gayod sa baba sa Dios. And Samuel told Saul, the king of Israel, you are to completely destroy the Amalekites. So si Samuel siya nagahatag nining mao nga instruction ngadto kang haring Saul nga diin iya gayud nga patsyon kining mao nga hari. But Saul rebelled against the word of the prophet. O kini si haring Saul siya mi rebelde diha sa pulong sa nga gisulti sa usa ka propeta. And here was Samuel's response, verse 22 and 23.
So Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king." Sa versikulo 22, apan si Ana 15 22. Og si Samuel mingon, si Hiuba may dako bang kalipay sa mga halad nga sinunog, og sa mga halad maingod sa pagtuman sa tingog ni Hiuba? Aniya karon, ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad, ug ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karnero. 23. Kay ang pagsukol samara sa sala sa lumay, ug ang pagkagahi sa kasing-kasing samara sa pagkadiwata, ug pag-alagad sa mga Dios-Dios. Tungod kay imong gisalikway ang pulong ni Hiuba, siya usab magasalikway kanimo gikan sa pagkahari. Notice that Samuel spoke to the king, who was a man of authority. Kings have authority. So ato ang asayran nga diin kini si Samuel nagasulti mahitungod, siya nagasulti uban ang otoridad niya, ang iyang gisultihan aduna usab kini otoridad. And he was saying, Samuel, because you did not obey the authority of God's word, I'm going to take your authority as a king. So nagsulti diri si Samuel nga din tungod kay imong gisalikway ang pulong sa Dios, ingon siya, ako nga kuhaon ka ingon nga usa ka hari. And notice verse 23, rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness as iniquity and idolatry. So diri sa 23, kay ang pagsukol samara sa sala sa lumay, ug ang pagkagahig kasing-kasing samara sa pagkadiwata ug pag-alagad sa mga Dios-Dios. Think about that. Rebellion is as the sin of witchcraft. So kini diay nga pagsukol o sukihan sa pakiro samara sa sala sa mamamarang. A lot of us would not think of that. We wouldn't think of rebellion linked with witchcraft. So kini diay nga din pagsupak isa sama diay kini siya sa sala sa pagkadiwata. But if you have a rebellious heart, your heart falls into darkness. So kung doon na di tayo kining kasing-kasing nga din sukihan, supakiro, siya nga napuno ang atong kasing-kasing diha sa kangitngit. That's why the Bible says that God resists the proud and gives grace to the humble. Mao kana nga ang kasulatan nagtug-an nga din ang Dios batok gayud sa mga garbuso o diin siya maghatag og grasya sa mga mapausanon. It takes humility to submit yourself to the authority of God. Nga diin kinahanglan ditang magpaubos o diin magpasakop diya sa kagahom sa Dios. This is why people rebel against God, because they don't want God's authority. So mao kana ngano nga ang mga tao dili gayud amo ni rebelde gayud ngadto sa Dios kay di sila gusto sa otoridad sa Dios. People are running away from God in the world today. Nga diin sa kalibutan nato karon daghang mga tao nga diin mipalayo gayud ngadto sa Dios. People love their sin and their idolatry. Ang mga tao nahigugma sa ilang mga sala o diha sa ilang mga kining Dios. But God has given us His Word to safeguard our life and our soul. Panang Dios naghatag og kining pulong aron nga adunay kasiguruhan sa ato nga kinabuhi ug kalag. Now remember these two things about authority. So atong hinumduman kining duha ka mga butang may tungod sa otoridad. The first one we already said, everything goes back to the Word of God. So una nga din ang tanang mga butang mubalik diha ra gyud sa pulong sa Dios. I submit myself to Pastor Mike because he is my pastor, and so therefore he is one of the authorities over my life. So ako nga ipasakop akong kaugalingon diha ni Pastor
bulahan tungod kay siya mo'y ako nga pastor. But if he were to tell me something that contradicts the scripture, then I cannot submit to that authority. So, kung magasulti siya supak diha sa kaning kasulatan, di ko magpasakop sa iyaha nga otoridad. And that's the same with anybody that preaches the word of God. So maupod ka na sa matag usa nga diay nagawali sa pulong sa Dios. We are to be submissive to our leadership and humble, but the word of God takes priority. Nga di bisan sa matag usa nato nga di nagawali. So kita magapasakop kita sa otoridad, magpaubos ta unya mas labi pa gayud diha sa pulong sa Dios. And so this submission is not where someone controls your life. So kining mao nga pagpasakop dili kini nga din nagakontrolar sa atong nga kinabuhi o usa nga nagakontrol. People get into these situations where it's unhealthy. People get into with certain leaders where they look to their leader for everything instead of to the Lord first. So daghang mga tawo nga din nagapasakop sa mga nangulo nga din wala mo sabitar diha sa pulong sa Dios o sa Ginoo. But let me show you what the word says. Hebrews chapter 13. So sa Hebrehanon kapitulo 13, Hebrews 13 verse 7. Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. hinumdumi ang inyong mga pangulo, sila nga kaniadto na nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. Palandungan ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi ug awatan ninyo ang ilang pagtuo. Notice he said, they watch out for your souls. So, ato nga sayra nga diin, sila nagabantay sa inyong kalag. That is the job of a pastor in your life. Ug mao kana ang kining trabaho sa kining usa ka pastor diha sa inyong kinabuhi. So when we stand in the pulpit, we are speaking by the authority of God's word. Sa diha nga diin kita mo ari sa tubangan sa pulpito, kita nagasulti, nagadala diha sa otoridad sa Dios. But if Pastor Mike is pulls somebody aside who might be drinking or living in sin, he has the authority to speak into their life and to call them to repentance. So kung si Pastor Bulahan naghubog-hubog na, so natay katungod natay otoridad nga masulti niya. Yang sala. When you come to the house of God, you're saying, Pastor, you are looking out for my soul. The ones who watch over your soul. So ang pastor siya nagabantay sa atong kalag. But again, the authority goes back to the word of God. So balikon nako nga diin ang otoridad kana siya naagayon sa pulong sa Dios. And Balik. the second thing about authority in the Bible is it's not abusive. So ang ikaduha nga diin ang otoridad dili kini siya kini maabusahan. It is a role of servant leadership. So kini siya usa ka kining papel diya sa usa ka sulugoon o alagad. It's not a dictatorship. So dili kini siya nga diin maghari-hari. It's a man or a woman of God who is serving you, who is leading in the Spirit. Sila mao ang tao sa Dios, babae o lalaki. Remember, Jesus said the greatest among you will be the servant of all. Ato hinumduman nga si Ginoong Hesus mingon, sila nga labing dako diya kaninyo mag-aalagad sa tanan. And Jesus, who is the good shepherd, said, I lay my life down for the sheep. Og si Ginoong Hesus siya mao ang maayong magbalantay kay siya magkahimo sa pag-ula sa iyahang kaugalingon, buhi sa iyang kinabuhi para sa mga karnero. Jesus, who is the ultimate authority, the King of Kings, came and humbled himself at the cross. So si Ginoong Hesus siya ang hari sa mga hari, pero diin siya nagpaubos
ug diin siya namatay dito sa cross. And when Jesus rose from the dead, he said, "Behold, all authority on heaven and on earth has been given Ug unto sa me." diha nga si Ginoong Hesus nabanaw gikan sa mga patay, ningon siya, ang tanang katungod, otoridad gihatag samahan ngani kanato. So this kind of authority is not abusive, but it is serving to those around you. So kini diay nga klase sa otoridad dili ni sa para pag-abusar kundi aron sa pag-alagad sa matag usa kanato. Amen. Amen. So let's talk about marriage and children. Let's go to Ephesians chapter 5. So magisgo ta may tungod diha sa kining kaminyoon og sa mga anak og sa mga bata. Ephesians 5:22. Diha sa Efeso kapitulo 5:22. Because this is God's word and this is the order of creation. So tungod kay kini mao ang pulong sa Dios ug kini ang hanay diha sa kabuhatan. Amen. Ephesians chapter 5 verses 22 and 20 through 25. Verses 22 through 25, it says, "Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. And he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, as Christ also loved the church and gave himself for her." Sugod sa 22, kamong mga asawa kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong mga masigkabana ingon nga sa Ginoo. 23, kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas ug siya mao ang manluluwas niini. 24, maingon nga ang iglesia masinugtanong nagpasakop kang Kristo. Sa ingon usab niana ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang masigkabana sa tanang paagi. 25, kamong mga bana higugmaa ninyo ang inyong masigkaasawa, maingon usab nga si Kristo nahigugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Notice he says, "Submit to your own husbands as to the Lord." So ato nga sayran nga din ingon diri, pagpasakop kamo sa inyong masigkabana maingon sa Ginoo. Now again, this is not a scripture that is telling you that the husband is all of a sudden the dictator in the home. This is not at all what this is saying. So dili ni siya nga din nagpasabot nga ang bana mao siya ang diktador diha sa panimalay. But the husband is the head of the wife. Apan ingon diri nga ang bana siya ang ulo sa asawa. He is the one that is to lead spiritually. So siya nga din magapanguna He is- diha sa espirituhanong nga He is bahin. to be the greatest servant. Nga din siya mahimong usa sa dako nga din mga sa pag-alagad, mga lagad. And he is to lead and guide his home by the word of the living Ug God. din ang iyang kaakuhan mao nga din siya mo'y manguna sa paggiya sa iyang panimalay Now, sa Dios. in the Bible, it says here, "as to the Lord." So again, he takes it back to God first. So diri sa Biblia nagasulti nga din diha gayud una sa Dios. So if the husband is trying to get her wife to do something that is ungodly, then the wife is not going to submit to that, obviously. Nga din kung ang kinagban na siya aron nga pagpahimo sa kaasawa sa dili gayud uyon sa kabubuton sa Dios. So mao na nga nganong ang asawa dili gayud mo sakitan pasako. In the Proverbs, it says, "It is better to dwell in the corner of a house than with a rebellious and contentious woman." So diha sa kining panultihon siya mas maayo pang magpuyo diha sa suok sa panimalay o sa kisami kaysa kining makig-uban sa tagaw-tawan nga asawa. Now notice the Bible says in Proverbs 31 that the heart of her husband
safely trust in her, and he will have no lack of gain. The heart of her husband safely trusts in her, so he will have no lack of gain. So, ang kining kasing-kasing sa usa ka kining bana nga diin siya wala gayoy nakulang sa iyang pagsalig ngadto siya nga asawa. That's Proverbs 31. Mao ka nagisulti sa Panultiho Kapitulo 31. So the husband will even submit himself at times to the wisdom of his wife. So ang kining ang asawa mosubmitar siya nga ang sayang bana hinahanglan day og kaalam. So wives, submit to your husbands, and then it says, husbands, love your wives just as Christ loved the church. So yung diri mga asawa, submitar kamo pag magpasakop kamo sa inyong masid ka bana maingon diha sa Ginoo. The husband actually has the greater call because it says he is to love his wife as Christ loved the church. So ang bana aduna say usa ka dako nga tawag tong kay gisultihan siya diri ni siya nga mga bana higugma ang inyong masid ka asawa. Christ loved us when we did not deserve it. Nga din sama ni Kristo nga din nahigugma pagayo nato bisag dili kita unta ang iyang higugma. And a husband will love his wife even if he thinks she is wrong, even if he's upset. He will love her with strength and cover her in her time of Nga need. din ang bana di ay magahigugma siyang asawa bisan na pay panahon masayo, mapakyas, pero siya magapakita siya nga paghigugma. Amen? Is this God's word? Amen ba? Mao ba ni pulong sa Ginoo? Alright, let's go to Colossians chapter 3. Sa Kolosas Kapitulo 3. Colossians chapter 3, verse 18 and 19. I want you to see because it mentions this multiple times in the Bible. So, gusto ko nga din inyong makit-an ay kinigisulti nakadaghan kayo din sa Biblia. It says, wives, submit to your own husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them. Mga asawa, pasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigkabana ingon nga maoy angay diha sa Ginoo. 19. Mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masigasawa ug ayaw ninyo sila pagpahimungti. Notice it's exactly the same as Ephesians. Wives, submit to your husbands. Husbands, love your wives. So sama nga kining pulong sa gisulti sa Episo o sa Kolosas nangingon dito nga din mga bana higugmaa ang inyong asawa. Mga asawa, pagpasakop kamo sa inyong bana. You understand that men and women are equal to God in their value, in their love from God, but we are different. Men and women are different. So, kita mga lalaki o mga babae, bana o asawa, kita managsamara nga diin sa mata sa Dios o higugma sa Dios. Pero atong masayran nga diin kita managlahi. We have different roles. Doon na tayo ikalain-lain nga diin papel. We are created in the image of God. Kita mga binuhat sumala sa dagway diin sa Dios. But there is an order of creation. Apan adunay kining pagkahanay, iyang gihanay diha sa kabuhatan. Paul mentions this in 1 Timothy. He says, for Adam was formed first and then Eve. So diha sa kining libro ni Timoteo, gisulti ni Apostol Pablo nga diin si Adan mo'y una nga giporma, giumol, usa pa si iba. And so men are called by God to lead their home in righteousness. So ang kining mga lalaki o mga banda, gitawag sila dahil sa Dios sa pagpanguna diha sa ilang panimalay ngadto sa Dios. Now let's go to 1 Peter chapter 3. Duda sa unang Pedro kapitulo 3. Amen. Verse 1 all the way down
There's a lot there. Verse 1 through 7, if you just want to read. Okay. Unang Pedro Kapitulo 3 sugod sa 1 ngadto sa 7. Ingon man usab kamo mga asawa magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong kaugalingong mga bana. Aron nga kun aduna man kaninay wala magatuo sa pulong, basin pa makabig sila sa walay sulti pinaagi sa gawi sa ilang mga asawa. 2. Sa diha nga mapaniid nila ang inyong matinuhuron o maputli nga kagawian. 3. Himua nga ang pagpaanyag ninyo sa inyong kaugalingon dili anha sa inyong dayag nga panagway, pinaagi sa pagsalapid sa buhok, sa pagdayan-dayan o mga alahas nga bulawan o sa pagsulob o mga hamiling bisti. 4. Kundili anha hinuon sa pagkatao nga natago sulod sa kasing-kasing, pinaagi sa dili madunot nga alahas sa maaghop ug malinawon nga espiritu, alahas nga bililhon uyamot sa tubangan sa Dios. 5. Kay ang mga babaeng balaan sa karaan nga naglaom sa daan aw sa Dios sa ingon ni ining paagihan na nagpaanyag sa ilang kaugalingon o na nagpasakop nga masinugtanon sa ilang mga bana. 6. Maingon kang Sara nga nagmasinugtanon kang Abraham og nagtawag kaniya nga Ginoo og kamo karon mga anak ni Sara kung kamo magtinarong og dili magpalisang sa bisan unsa. 7. Maingon man usab kamo mga bana kinahanglan ipahiuyon ninyo sa kaalam ang inyong pagpuyo uban sa inyong mga asawa nga magahatag og pasidungog sa babae ingon nga maoy galamiton nga labaw pang mahuyang sanglit uban kanila kamo mga magpanununod man sa gasa nga kinabuhi aron dili mabalda ang inyong mga pag-ampo. Amen. Naapa mo diha? Amen? It's a lot of scripture, but it's the word of God. So daghan gayo nga mga bersikulo pero mapulong ni sa Dios. Here's what's interesting. In this passage, he mentions unbelieving husbands. So usa sa kining naadiri sa atong nagibasa gi sulti diri may tungod sa dili matinuohon o dili magtotoo nga bana. And he says even if they don't obey the word of God, they can be won when they see your godly conduct. O kung sila dili man magtotoo nga din tuman sa pulong sa Dios, pero siya diha nga sila makakita sa inyong mga gawi ug maayo nga pamatasan. And God does not desire a loud and rebellious woman. Ang Dios wala gyud magatimuha may tungod sa usa ka kining sukihan nga babay. Verse 4, look what it says. Rather, let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Sa versikulo 4 nagyuday, kundili anha inoon sa pagkatao nga natago sulod sa kasing-kasing, pinaagi sa dili madunot nga alahas sa maaghop ug malinawon nga espiritu, alahas nga bililhon uyamot sa tubangan sa Dios. Did you understand what he just said? So inyong bang nasabdan unsa ang gisulti sa versikulo 4? A woman of God is to have a gentle, quiet, a peaceable spirit, which is precious in the sight of God. So ang kining babae diay nga diin siya maayo paggawi, ingon sa diri niya dunay kalinaw sa iya nga sulod, malinaw ang espiritu, ingon sa diri kana siya pililhon sa Dios. And he said, you are a daughter of Sarah if you do good, if you are submissive to your own husband. You can look at what he says in verse 5 and 6, but he said, even the holy women of God in the past, they were submissive to their own husbands. So bisan sa karaang panahon, sa panahon nila ni Sarah, ingon diri bisan sila mga balaan nga diin mga babae kaniadto ni sabbitar sila nagpasakop sa ilahang matag usa ka bana. And then verse 7, this is really powerful. Husbands, likewise,
dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Ingon diri sa bersikulo 7, maingon man usab kamong mga bana, kinahanglan ipahiuyon ninyo sa kaalam ang inyong pagpuyo uban sa inyong mga asawa nga magahatag og pasidungog sa babae, ingon nga maoy kilamiton nga labaw pang mahuyang sanglit uban kanila kamo mga masigta manununod man sa gasa nga kinabuhi aron dili mapalda inyong mga pag-ampo. Now notice he calls the wife the weaker vessel. Ato nga sayran nga diin nagingon diri ang asawa usa diay sa kamahuyang nga galamiton. This has nothing to do with your value to God. So mahitungod sa kining ato nga gihimo unsa man ang kining paghatag mahitungod sa bili diha nato gikan sa Dios. This doesn't even have to do with your spiritual strength. Nga diin diha sa ato nga espirituhanon nga kusog. It's simply a fact of biology that women are more fragile and naturally men are stronger. That's just a fact. So kamatuoran gini nga diin ang babae siya nga mas huyang gayud kumpara sa lalaki, mas kusgan gyud ang lalaki. And so the husband is to be the strength in the home. So ang bana siya diay usa nga diin kusog o haligi diha sa panimalay. And to give honor to the wife as to the weaker vessel. Og diin siya maghatag day pasidungog sa iyang asawa, sa iyang nga usa siya kamahuyang nga galamiton, panudlanan. Women are so strong in many ways. Women have strength in many ways. So ang babae adunay kini mga kusog, naay mga bahin nga din kusgan sila. My wife gives strength to my own life. So akong asawa naghatag kusog di usab sa akong kinabuhi. Women even give birth. I can't imagine that. So ang babae nga sa dihang mga anak sila, di ko katugkad kusog. But here it's simply talking about how women are naturally weaker in their physical body. So sa natural gayud ang mga babae mas huyang gid sila kumpara sa mga lalaki sa And ilang that's nothing lawas. to be offended over. It's beautiful that God created women with feminine features and men with masculine features. My favorite thing about my wife is that she's a woman. Amen. So ang kining babae, so makita nimo nga din dili gyud murag lalaki ang lawas kay man babae man. Ta? Like I said, my mga maglinalaki. favorite thing about my wife is that she's a woman. Amen. Is anybody offended yet? Okay ra na sila. Anybody offended? Klaro nang katawa ra. This is God's word. Pulong ni Ginoo. Amen. Now, the husband again is not a dictator in the home. So kung balikon ang bana dili na siya mando ra diya sa balay ha tigsugo. The greatest authority the husband has is to serve and lead spiritually. So ang dako diay nga diin anak kining kagahom otoridad sa bana mao nang kining serbi pagalagad. And every woman of God will tell you it's much easier to submit to a man of God. So din ang mga asawa nga diin submitar gayon diha sa yang bana. But the natural tendency in the flesh is for men to be weak in their leadership and for women to be rebellious against the authority that God has put in their life. So nagyoy atong makita nga diin kon ang usa ka bana uyang sa iya nga otoridad, so usay kining ato nga malapas unsa gyud ang yan ay sa Dios nga otoridad diha sa kasulatan. We see this in the Garden of Eden. So itong makita diha sa kining tanaman sa Eden. Adam blamed his wife. So sa diha nga si Adan, iya nga gibasol lang iyang asawa. He became weak in his leadership. Kay siya nahimong huyang sa iya nga
pagkinahidumala. He told God, he said, it was this woman you gave me. So yang sultihan ng Dios kini man kung nga babae ang gibasol ang babae nga kini gihatag nimo nako. Men have to learn to stand for righteousness and truth. Nga diin ang laki nga diin siya nga mobarog diha sa kamatuoran pagkamatarong. This is God's order in creation. Kay kini mao ang hanay sa Dios diha sa iyang mga kabuhatan. Now remember, the Bible gives a picture of mutual submission in a marriage. So ang Biblia naghatag usab siya og kining asang paghulagway may tungod diha sa kanang pagsubmitan. Because it says the heart of her husband safely trusts in her and he will have no lack of gain. Adiin ang kasing-kasing diha sa kining iyang abana nga di nagasalig gayud ngadto siyang asawa. My wife is very full of discernment. So akong asawa, so aduna gayud siya kining gasa diha sa pagkahibalo. And I have quickly learned, I've only been married 6 months, that if something in her heart doesn't feel right, 9 times out of 10 she's right. Something there, she'll feel something in the Holy Ghost and I don't see it. But she says, honey, let's wait a while. Let's look at this. And she's usually right because she has wisdom from the Lord. So, ako nakita nga din, dunay panahon nga din, gusto gayud siya, tungod kay naminaw siya sa Espiritu Santo diha sa iyang kinabuhi. Amen. So, in our marriages, we submit to God as one before the Lord. So, diha sa kaminyoon, kanang mo sabitar kita, ingon nga usa diha sa Dios. And then the husband is called to be the head of the home, to lead his family in spiritual matters. So ang bana gitawag siya, ang iyang tawag diha sa panimalay mao nang pagpanguna diha sa espirituhanon nga bahin ngadto sa Dios. Because the husband is called to be the provider, the protector. So ang bana gitawag siya nga din siya mo kining pagkaon magmubuhi siya nga ganing asawa o din siya usab ang tigpanalipod. And he is to stand up in prayer for his home. Og siya usab magamubaro gayud mahitungod sa mga pag-ampo diha siya nga panimalay. Now, notice the Bible never tells the husband to make his wife submit. The Bible never says, husbands, make your wife submit to you. It never says that. So wala tay magkapagan diri nga diin ang kining bana ngoy gi musulti siyang asawa nga ikaw submit ka nako. It simply says, husbands, love your wives. Ang giingon na diri adin yano ra gyud nga gisulti adin higugmaa ang imong asawa. So the husband is not standing around yelling at his wife saying, you're going to submit to me. No, he's simply leading by example. So, ang bana dili gyud ay makaingon sa iyang asawa nga submitar kanako apan siya kinahanglan di ay manguna diha sa paggiya sa iyang mga o diha sa iyang panimalay. And the wife, if she is a woman of God, God will deal with her heart accordingly. So, kung ang asawa siya usa ka babae na din iya sa Dios, so diin mosunod gyud siya. I hope all of this has understanding in your heart. Let's do a couple more quickly and we'll close. Let's go back to Ephesians chapter 6. Balik ta sa Efeso kapitulo 6. Let's talk about children. Kini siya nagasulti may tungod sa mga anak. Ephesians 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Sa uno, read all the way through verse 4, it's good too. Kamong mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay buhat kini nga matarong. 2. Tumahod ka sa imong amahan o inahan, kini mao ang naunang sugo na may saad. 3. Aron magamauswagon ikaw og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. 4. O kamong mga amahan, ayaw ninyo pagsuka ang inyong mga anak, kundi matutuon hinuon ninyo sila uban sa pagbansay o pagpahamatngon gikan sa Ginoo. Notice again, children,
obey your parents in the Lord. So ito nga balikon nga diin mga bata, mga anak, tumahod kamo sa inyong ginikanan kay kini may kabubuton diha sa Ginoo. Everything is in the Lord. So kining tanan naagayod sa Dios, iya sa Dios. Even children have a right to rebel if it contradicts the Word of God. So bisan diay ang kining mga bata, mga anak, doon na sila kining bahin nga din ano nga sila mo supak kung kini siya supak gayud diha sa kabubuton sa Dios o sa pulong sa Dios. But children are to be obedient to their parents. Paningon diri, mga anak, tumahod kamo sa inyong ginikanan. And it even says that this is the first commandment with a promise in the Bible. O kini nagasulti nga kay kini mao ang unang sugo nga dunay saad gikan sa pulong sa Dios. That when children are obedient, that they will live long on the earth. Nga sa diha nga ang mga anak diay nga din sila matinahuron, sila magataas ug magauswag ang ilang kinabuhi dinhi sa yuta. And it says that the father is not to provoke your children to wrath, but bring them up in the training and the admonition of the Lord. O mayon diri, mga amahan, ayaw niyo pagsuka ang inyong mga anak, kundi matutuon ninyo sila diha sa pag-alagad sa Ginoo. You know, the word says in Proverbs that if you refuse to discipline your children, you hate them. So, ito nga sayran, nga diha sa panultiho nagasulti, nga kung kita dili mo disiplina day sa ato ang mga anak, kita di ay nagdumot sa ato ang mga anak. Wa ato igugmaa. That was one of the things that I was blessed when I came to the Philippines. So, usan isbuta nga diin, san na ako diri sa Pilipinas na panalanginan ko. Is that here it seems like the children are much more respectful and obedient to their parents. Diin ako nakita diri nga ang mga bata matinahuron ngadto sa ilahang ginikanan. In America, children Ang have iyang become nakitaan. very rebellious in America. So, pero dito sa mua, grabe kayo karebelyoso ang mga bata, mga anak dito. Because they have been taught that they are the ones who run the home instead of the parents. So, nga din sila mo palayo kayo sila nga panimalay. You run your house, not your children. Ikaw mo'y mudagan. Ikang sa imong balay, ikaw mo'y mulayas. Dili ang imong anak. And just as we have a reverence Palayason. and a respect for the Lord, our children should have a reverence and respect for us. So, muna nga diya sa Dios, nahalan di ay, nga ato sila nga disiplinahon, aron nga doon na sila pagtahod nga to sa Dios, ug kanato. And the Proverbs even says that foolishness is bound up in the heart of a child. Ay ingon siya nga, o kini mo balik rani, nga ingon nga kabuang diha, mapatunan ra sa diha sa kasing-kasing sa kabata. But the hand of discipline will drive it far from him. O ang kining diha sa pagdisiplina kaniya sa makapalayo diha sa mga binuang. Children are born into sin. So ang mga anak sila nahimugso pud sila nga din andunay sala. And how many of you know as parents, it doesn't matter how good of a parent you are, it's a constant battle. Adin bisan og maayo ta nga din mga ginikanan pero naagay say magsumpaki. Sometimes you get weary. Usahay mo bati tag kining kabug-ak. Why won't they listen to me? Nganong dili man mo maminaw na ko, di mo mutuo. How many times do I have to tell them the same thing? Kapila na mo na konsultihan gapon mo kay golo. But you're still the authority. So your job is every day to show up, to love them, and to discipline them. Salamat sa Ginoo natay otoridad. Mao na yato nga kaakuhan pagdisiplina gayud nila. Amen. Amen. And I want to encourage you also to take the spiritual authority over your children. Lay your hands on them, pray over them, speak blessing and life over them. Ako magadasig kaninyo. Adin ganaman gitay otoridad. Adin magdisiplina sa ato ang mga anak. So ato pud sila nga pandungan sa atong kamot, tunga sila nga iampo o mo-release ng panalangin para kanila. Amen. Amen. One last one and then we'll close. Luke chapter 10 verse 19. Now, every one of you in this room, if you are a Christian, if you are born again, you have
the authority of the believer. So kung kitang tanan nga niani ning lawak, kung kita Kristohanon, kita magtotoo, aduna gayud kitay otoridad ingon nga mga magtotoo. And that is the authority to walk in victory and to fight back against the forces of darkness. So doon na tayo otoridad nga din maglakaw diha gayud sa kadaugan o diin sa pagbatok diha sa gawon sa kanitnit. Luke chapter 10 verse 19, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Sa versikulo 19 sa kapitulo 10 sa Lucas, tanawa gihatagan ko kamo kagahom sa pagtunog og mga halas og mga tanga og kagahom batok sa tanang gahom sa kaaway og walay bisan unsa nga makadaot kaninyo. He said, you have the power, you have the authority over all the power of the enemy. So nagingon sa diri, nga din aduna kitay kagahom batok sa kaaway. I want you to keep this last thought in your spirit. In the Bible, there is prayer where we are asking God, and then there is also speaking with authority. So diha sa kining Biblia adunay pag-ampo nga diin nagapangayo ta ngadto sa Dios. Pero doon na po'y pagsulti nga diin uban ang kagahom. So we see an example of this in Acts chapter 3 when Peter and John said, in the name of Jesus, get up and walk. They spoke with authority. So dunay ihatag nga kining example diha sa mga libro sa mga Buhat kapitulo 3, may tungod ni Pedro ug ni Juan nga sila nagasulti nag-ingon sa ngalan ni Ginoong Hesus motindog ka. We see this when Jesus was casting out devils with a word, and they said, who is this that with authority he commands the unclean spirits? Sa diha nga din nakakita sila nga si Ginoong Hesus misulti ug di nagaabog sa kining dautan o diin mahugang espiritu ningon sila kinsa man siya. So again, some examples is what I said earlier, praying over your children and speaking life over them. Adin release tag panalangin ngadto sa tong mga anak. You can Sa pray mga kabataan. over your home and take authority and say, this is a sanctuary for the presence of God. O diha sa tong nga panimalay kita mo gamit sa tong otoridad nga kini mao'y dapit diha sa presensya sa Dios. You can take authority over the powers and principalities of darkness that are coming against you. Nga diin kita dunay kagahom batok sa kining dautan nga mga espiritu. Because there's power in the name of Jesus Kaya duna Christ. tay gahom sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen? So we walk in the authority of the believer. So maglakaw ta diha sa kining otoridad ingon nga mga magtotoo. And the Word of God tells us that Christ in us is the hope of glory. So ang pulong sa Dios nagasulti nga si Kristo nga naa sa sulod nato, siya mao ang ato nga paglaom sa himaya. Wherever you go, Jesus Christ is in you. Ang bisan asa ta moadto si Ginoong Hesus aniya ka nato anakan niya. And that's why the Word says, greater is He that's in you than he that's in the world. Mao kana nga ang pulong nagasulti, mas dako siya nga naa sa sulod nato kay kaniya nga naa sa gawas nining kalibutan. That's why David had the courage to stand up against Goliath. Mao kana nga si David aduna gayud siya kaisog nga diin mo batok kang sa higanti nga si Goliath. Because he said, I come in the name of the Lord. Kay siya nagaingon, ako mianhi sa ngalan sa Ginoo. Amen. Amen.